Magandang umaga po mga minamahal. Si Pastor Rosalo po Camilla ay nag-aalok po na kayo po ay pag-andugan ng isang napakahalagang gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos na napakahalaga pong tanglaw lalo sa panahon po ito na tayo po ay naharap sa hindi birong sitwasyon. At nais ko pong talakay ng isang pong mahalagang aralin tungkol sa Biblia o nasa Biblia na ang pamagat po ay ang pag-asa ayon sa Biblia. Ang pag-asa ayon sa Biblia. Ang pag-asa po ay napakalaga po sa buhay ng tao. Marami na po ngayon ang natitilihan, nagugulumihanan, hindi na po alam kung ano yung susulingan. Pero ang nais ko pong ibahagi sa atin ay ang pag-asa ayon sa Biblia. Ganito po ang sabi ng talata sa Hebreo chapter 11 verse 1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hinihintay. Sa mga minamahal, ang pag-asa pala ay kasiguruhan ng pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pag-asa ay nakasalalay sa pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, wala hong pag-asa sa walang pananampalataya. Hindi ko pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang pag-asa. Kapag may pag-asa, may pananampalataya. Kapag may pananampalataya, may pag-asa. So, ang pag-asa po ay nakasalalay sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na inaanasahan. So wala hong pag-asa kapag wala ang pananampalataya. At ito yung pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita. Sapagkat ang kapanatagan ng mga bagay na hinahantay ay nasa pananampalataya. So, mga minamahal, dapat po nating maintindihan na ang tao ay mayroong tinatawag na pag-asa kapag mayroong pananampalataya. At ito yung pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sabi po, faith is the substance of things hoped for. Ang pananampalataya ay ang kasiguruhan ng mga bagay na hinahantay. So wala ho tayong kasiguruhan kapag wala ang pananampalataya. Kapag may pananampalataya, merong kasiguruhan. So yun po ang ating pong dapat maintindihan, mga minamahal, pagdating sa tinatawag na pag-asa. Pag sinabi pong pag-asa, ay katiyakan ng mga inaantay, katiyakan ng inaasam sa Diyos. Hindi po biro ang katotohanan ito, mga minamahal. Sapagkat ayon po sa unang Thessalonica chapter 4 verse 13, hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga natutulog, upang huwag kayong mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. May mga tao pong walang pag-asa, ayon po kay Pablo. Sapagkat ang dahilan po niyan ay sabi din po ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya.
Kaya kung pala meron tinatawag na walang pag-asa ay dahil walang pananampalataya. Sapagat ang pag-asa nga po at ang pananampalataya ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang tao po ay merong pag-asa sa Diyos kapag may pananampalataya sa Diyos. At kapag walang pananampalataya sa Diyos, nangangahulugan lamang po na wala talagang pag-asa sa Diyos. Yun po ang ating napakahalagang linawin sapagkat Biblia ho mismo ang nagsasabi, kaya nga po ang ating paksa ay ang pag-asa ayon sa Biblia. Ang pag-asa ayon sa Biblia. Pag Biblia po ang ating sinunson, tinanong at ginawang sandigan, hindi lahat ng tao ay may pag-asa sa Diyos. Dahil hindi lahat ng tao ay may pananampalataya sa Diyos. Yan po ang winika ni Apostol Pablo doon sa 2 Tesalonica. Upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. At nakakalungkot pong kabuuan ng panalita, yun po palang walang pananampalataya ay mga taong walang katwiran at masasama. So po, ang ating pag-uusapan, siyempre po ay ang ating pag-asa at pananampalataya ay tiyak dapat nakabase sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita lamang. At nais ko rin pong sabihin mga minamahal na ang pag-asa pong tinutukoy ng Biblia ay hindi po lamang panglupa, mga minamahal. Ang pag-asa pong itinuturo ng Biblia ay hindi lamang pangmundong ito. Sapagat sabi po ni Apostol Pablo, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo. Alam po, ang pag-asa po ay hindi lamang po panglupa. Hindi po masamang tayo mag-asam ng bagay ng panglupa. Lalo na tayo umasam na mawala na po yung ating pandemic na ito. Hindi po masama yan. Pero liwanag po ni Apostol Pablo na ang pag-asa po ay hindi panglupa lamang. Kasi ganito po ang sabi, kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Sapagkat, mga minamahal, ang sabi din ng Biblia, ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Kapag lupa lang ang abot ng pananaw ng ating pag-asa, ang sabi ni Pablo, tayo ang kahabag-habag. Sapagat ultimong makamtan mo man ang buong mundo ayon sa inaasahan mo, pero mamamatay at mamamatay din po tayo. Ang pag-asa po, para maging matatag at tunay at wagas, ito po'y hindi dapat tinitingnan lang panglupa. Ano po? Sapagat hindi yun lang ang saklaw. Pag sinabi yung hindi yun lang, hindi po masama na tayo maghangad din sa bagay ng lupa as long na ito po ay hindi kontra sa kalooban ng Diyos. Hindi po masama yon. Pero ang masama ay kung dito lang ang abot ng ating pananaw sa daigdig na ito. Ang hangarin lang natin sa Diyos ay sa bagay ng lupang ito, ay sabi ni Pablo, ay tayo ay higit sa lahat ang kahabag-habag. Ganito din po ang sabi ni Pedro, si 2 Pedro, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayaw man natin at sa gusto, ang mundong ito po ay hindi ho mananatili. Actually po, yung ating po nangyayaring problema ngayon, yan po ay ilan lamang sa mahirap na magiging sitwasyon ng daigdig. Kapag kung sinilip natin ang Biblia at inaral, ang ating pong daigdig na ito ay isa pasama. Kaya nga po doon sa Apokalipsis ang sabi, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Bakit? Ang dati na parang na.
Ito pong lupang ito, mga minamahal, whether we like it or not, believe it or not, yamang sinabi ng Biblia, ang sabi, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Isang araw babalik po ang Panginoon na hindi natin alam, gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya sabi ni Pablo, kung sa lupa lang na ito tayo magsisiasa, ay lalabas na tayo ang kahabag-habag. Lalo na po yung tayo ay nawala na po ng panahon sa Diyos, lalo na pagkukumahog sa bagay ng lupa, hindi na ho tayo nakakapanalangin ng wagas, hindi na ho tayo nakakapagbasa ng Biblia, hindi tayo nakakapanambahan, wala tayong tunay na makabuluhan at lasap na panahong nailalaan sa Diyos dahil ang pagkukumahog ng lupa, gayong ang lupa naman ay hindi mananatili. Kaya pagdating po sa pag-asa, mga minamahal, ay pinagpapaon na pong ipinaalam sa atin ni Pablo na ang pag-asa po ay hindi po panglupa lamang. Meron po mas mahalagang dapat tayo ay matiyak. Yamang ang pag-asa ay kapanatagan. Sabi po ng Hebreo, faith is the substance of things hoped for. So ang pananampalataya ay katiyakan ng inaasahan. Kaya nga sabi natin, wala kang aasahang tiyak kung wala kang pananampalataya. Sapagkat ang tiyak na pag-asa ay nakasalalay sa pananampalataya. Pero ang ating inaasahan ay hindi lamang bagay dapat ng panglupa. Ito ay gamit lamang habang naglalakbay. Pero ang ating tinitingnan ay higit sa lahat ay mas malalim, mas malayo kaysa bagay ng buhay na ito. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay ay ito'y si Kristo Jesus. So ang ating dapat pananampalataya ay nakasalig sa Panginoong Jesus. Ang saligan ng tiyak na pag-asa ay sa pananampalataya sa saligan ang Panginoong Jesus lamang. Alam niyo po, wala ho tayong katiyakan ng pag-asa kung ang ating pananampalataya ay hindi nakasalig sa Panginoong Jesus. Kasi pagkat sabi po ng talata, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Wala na pong ibang basihan. Salalayan ang ating pananampalataya para magkaroon ng tinatawag na tiyak na inaasam ang Panginoong Jesus lamang. Kaya inaayayahan ko po kayo na kayo po ay ganap na manampalataya sa Panginoong Jesus sa pagtatamo ng tinatawag na pag-asa. Ano ho? Ang hirap po ng walang pag-asa. Miserable po ang buhay na walang pag-asa. Malungkot ang buhay na walang pag-asa. Hindi maganda ang buhay na walang pag-asa. Pero, kahit anong sabihin mong ikaw ay may inaasahan, kung hindi ka naman nakasalig sa Panginoong Jesus, ay wala pong ibang saligan, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya, may inaasahan ka man, pero hindi ka nakasalig sa Panginoong Jesus, yun po'y wala rin. At ang sabi po ng Biblia, sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa magitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay mga karoon tayo ng pag-asa. So ang Panginoong Jesus ng kanyang salita, yan po ang salalayan ng pag-asa, mga minamahal. Kaya mga kapatid, nabubuo at tumitibay ang pag-asa, nagiging makatotohanan kung ito'y sinasalik natin sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga salita. Pagkat ang sabi po ng Biblia, sa Hebreo 13 verse 8, si Yesu Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, oo, at magpakailanman. Kaya po si Kristo po ang matibay at tiyak na pag-asa, sapagkat siya po hindi pwedeng magbago. Siya noon, kung ano siya noon, siya rin ngayon. At kung ano siya rin ngayon, siya rin pa rin sa darating. Ang matibay na pag-asa po ay nakasalig sa Panginoong Jesus.
Ang tiyak na pag-asa nakasalig sa Panginoong Hesus, hindi sa pera. Ang pera, hindi ho yan habang buhay. Hindi sa ganda ng bahay, hindi sa kalusugan, hindi sa taas ng pinag-aralan, hindi sa pagiging sikat. Sapagkat yan po ay hindi matatag, yan po'y lumilipas. Ang Panginoong Hesus lamang po ang umangking na sinasabi, ako yung kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung siya'y sandigan noon, siya pa rin ang sandigan ngayon. Kung siya'y sandigan ngayon, siya pa rin ang sandigan sa darating na panahon. Kaya ang matibay na sandigan ng pananampalataya para sa isang tiyak na pag-asa, ayon sa Biblia, ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat wala na pong inilagay ng ibang sandigan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At ito po sa magitan din ng kanyang salita. Sabi po ng Mateo, chapter 24, verse 34, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang langit ay lilipas. Kalahin mo yun? Ang langit pala ay lilipas at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kung yung lupa ay lilipas, ay di lalo yung mga bagay na nasa lupa, mga minamahal. Yung langit ay lilipas, ay di lalo yung mga bagay na nasa langit. Kung yung langit at lupa ay hindi pwedeng basihan ng pananampalataya para sa isang tiyak na pag-asa, ay di lalo yung mga nakalagay lamang sa lupa. Ang hindi lamang po lilipas ay ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita. Ano sabi ng Biblia? Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Doon po sa Mateo chapter 5, sabi doon, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang tuldok at kwit ng aking salita ay dililipas. So, ganito pa, magaan pang mawala ang langit at ang lupa kaysa tuldok at kwit ng aking salita. Kala niyo mga minamahal, ang tuldok ng salita ng Diyos ay mas magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa tuldok ng kanyang salita. Ibig sabihin po, yung tuldok lamang ng salita ng Diyos ay ang bigat, ang tibay. Mas magaan pang mawala ang langit at ang lupa kaysa tuldok at kuwit ng kanyang salita. Ay kung yung tuldok at kuwit ay matibay na, ay di lalo yung kabuuan ng kanyang mga salita. Kaya po para magkaroon tayong tinatawag na tiyak na pag-asa, dahil sa pananampalataya, dapat ang ating pananampalataya nakasalig sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Dahil ang pag-asa ay hindi pwedeng mawala ang pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. I do hope sana po ito'y atin po makitang maliwanag mga minamahal. Yaman pong ang pag-asa ay kaugnay ng pananampalataya, mga minamahal, lahat ng pag-asang nakabase sa Diyos at kanyang mga salita ay dapat may kinalaman sa pananampalataya. Okay, ito po ang ibig ko sabihin, mga minamahal. Ang pag-asa natin ay nakasigon sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. So ang ating pag-asa sa Diyos, sa buhay na ito, ay may kinalaman sa ating pananampalataya. So lahat ng ating pong inaasahan sa buhay nito, pang-samantala at pang-kabilang buhay, ay dapat may kinalaman sa pananampalataya. So ibig sabihin, lahat ng ating pwedeng asamin, lahat ng ating pwedeng tiyak na inaasahan, ay kung ano po yung napapaloob sa pananampalataya. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Ulitin ko po. Ang pananampalataya po at ang pag-asa ay hindi pwedeng pag-iwalayin. Walang tiyak na pag-asa kung walang pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Ngayon, ano naman ang inaasahan ng pananampalatayang ito? Yun ay depende kung ano yung mga napapaloob sa pananampalatayang ito. Kaya yun po ang ating aalamin. Kung ano po yung napapaloob sa pananampalatayang ito, yun po ang tiyak na meron tayong pag-asa. Kaya bago natin magkaroon tayo na tawag na katiyakan ng pag-asa, tiyak na natin tayo nananampalataya sa Diyos sa kanyang mga salita. At pag tayo naman nananampalataya sa Diyos sa kanyang mga salita kay Kristo,
Yung mga napapaloob doon sa pananampalatayang yon, yun ang ating tiyak na maaasahan. Sapagkat ang pananampalataya ang katiyakan ng inaasahan. Isa po sa makikita po natin sa Biblia, nakalakip ng pananampalataya na siyang buhay ng pag-asa ay ang kasigurahan ng pagbabago ng puso sa pagsisisi ng mga kasalanan. Hindi ho pwedeng maging totoo ang pag-asa sa Diyos kapag hindi totoo ang pananampalataya. Hindi rin natin pwedeng sabihin totoo ang pananampalataya na hindi kalakip ang pagsisisi ng kasalanan. Para masabi natin ang ating pananampalataya ay talagang kay Kristo at sa kanyang mga salita, para tayo magtamo ng tinatawag na katiyakan ng pag-asa, dapat natin tiyakin din yung ating pananampalataya. Sapagkat dito nga po nakasalalay ang pag-asa. Pero ang isang tiyak pa ng pananampalataya ay may kasiguruhan na ang nananampalatayang yon ay mayroong bagong puso na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Hindi ho pwedeng basta tayo ay nag-aangking nananampalataya kay Kristo, nananampalataya sa mga salita ni Kristo, kaya ako'y umaasa sa Diyos. Gayong nililiwanag po ng Biblia ang pananampalataya na nagtataglay ng katiyakan ng pag-asa na nakasalig lamang sa tanging salalayan ang Panginoong Hesus ng kanyang mga salita, ay kaakibat ng pananampalatayang ito ang tinatawag na bagong puso na may pagsisisi ng mga kasalanan. Kung ang sino man po ay lumalapit sa Panginoong Hesus para manampalataya, tiyak pong may tinatalikuran niya. Hindi ko pwedeng ang isang tao ay nanampalataya papunta sa Panginoong Hesus na walang iniwanan. Kaya po mga minamahal, para ang ating pag-asa ay tiyak. Panglupa man, akwa panglupa. Manampalataya sa Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita. Pero para lang natin mapatunayan ng ating pananampalataya nga ay sa Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita, pag tayo lumapit kay Kristo sa pananampalataya, tiyak pong merong iniiwanan. At ang iniiwanan po dito ay ang mga kasalanan. Hindi po pwedeng ang kining solid, tunay at wagas sa pananampalataya na hindi kaakibat ang pagsisisi ng mga kasalanan. Tatandaan po natin po yan. Ganito po ang sabi ng Ezekiel 36 verse 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong hiwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ang mananampalataya, ang nananampalataya kay Kristo ay nagkaroon, binigyan ng Diyos ng bagong puso na dating bato, matigas, palaban, pasaway, ayaw magpasakop sa Diyos, ay papatanin na isang pusong malambot, nasuko sa Diyos, mababa sa Diyos. Kaya nga po ang pananampalataya na nanggagaling sa puso, na nagbubunga ng tiyak na pag-asa, ay puso na malambot. Suko kay Kristo. Ang nananampalataya kay Kristo, maiiwanan para kay Kristo. Kaya kung napapaloob sa pananampalataya, mga minamahal, hindi ho natin pwedeng sabihin, aangkinin kung ako'y mananampalataya lang ng Diyos. Andali namang sabihin ako'y kay Kristo rin. Sabi ng Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Hindi ang bawat nagkiklaim na Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit. Sapagkat hindi lang po ito'y just claim. Sapagkat ang pananampalataya nga po, para maging wagas, may iniiwanan. Merong pinagsisisihan, mga minamahal. Sabi po ng John 1:12, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yun ho palang manampalataya ay may ginawa talaga ang tao sa kalooban, o ang Diyos sa kalooban ng tao. Yun nga po ang puso ng tao, mula sa pagiging matigas ay ginawang malambot.
na hindi na ngayon siya palaban sa kanyang mali. Handa na siyang sumuko sa Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sapagkat kapag wala po ang wagas na pag-amin ng kasalanan at pagsisisi, ang pananampalataya po'y hindi makatotohanan. At dahil ang pananampalataya hindi makatotohanan, ang pag-asa po ay hindi rin totoo. Sapagkat ang pag-asa po ay totoo lamang pagka ang pananampalataya ay totoo. At ang pananampalataya ay totoo kapag ito may kalakip ng pagsisisi ng mga kasalanan. Ang sabi po ng talata, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then, hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. So ang Diyos po, binibigyan niya ang tao ng pagsisisi para maging totoo ang kanyang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ang walang kaakibat na pagsisisi ng mga kasalanan ay hindi ho totoo pananampalataya. Para ho bagay ang pera, hindi ho yung totoong pera pagkakabiak ay merong tao, tapos ang kabila ay tao rin. Hindi ho, fake po yan. Ang tunay hong pananampalataya para maging totoo, dapat sa kabila may pagsisisi. Tatandaan natin po, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Yan. Alam ko, mangyayari ito kasi ang Diyos may sabi. Alam ko, mangyayari ito, pangako ito ng Diyos. Ibibigay ito sa anong Panginoon. Dahil ako nananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin ng pananampalataya, may katiyakan ka sa mga pinangako ng Diyos. Pero paano malalaman ang pananampalataya mo nga ay nakaukol sa Kanya? Dapat ang pananampalatayang yan ay kalakip ang pagsisisi ng mga kasalanan. Wala ho tunay na mananampalataya na tinatanggap ng Diyos na walang kalakip na pagsisisi ng mga kasalanan. Kaya nga ang sabi ng talata, ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Don't just claim, I believe Christ, na wala namang pagbabago. Ang sabi ng Biblia, kaya't po ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yan po ang sabi ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 17. Hindi lang po yan. Ang kakibat po ng pananampalataya ay hindi lang po ang tao ay magkaroon ng pagsisisi, kundi magkaroon din po ng tinatawag na pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Yan po ang magandang yan po ang magandang katiyakan ng pag-asa na alam mo ikinapatawad ng Diyos dahil ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Nako, kasi mahirap na mong asamin yung hinaharap kung kasalukuyan ay hindi ka panatag. Parang gano'n eh. Mahirap mong maging panatag sa hinaharap kung sa kasalukuyan nating tayo ay tayo walang kapanatagan. Bago natin asamin yung kabilang buhay na maganda o yung hinaharap na magandang buhay, dapat tayo ay may katiyakan sa kasalukuyan. Ano ang dapat natitiyak natin sa kasalukuyan na pag-asa? Dapat tayo natiyak natin ang pag-asang tayo ay talagang nagsisi na nga at tayo napatawad na sa ating mga kasalanan. Ano po? Ganito po ang sabi po ng banal na kasulatan. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Ang pananampalataya ho pala ay naglilinis ng puso. So kaakibat po ng pananampalataya para sa isang tiyak na pag-asa, at kung ano ang ating aasahan ay kung ano yung napapaloob sa pananampalataya. Ang napapaloob ho pala sa pananampalataya ay hindi lang pagsisisi ng kasalanan, kundi kapatawaran ng mga kasalanan. Sapagat ang pananampalataya po ay pumupurify ng puso. Ang nagpupurify po ng puso, ang naglilinis po ng ating puso, ay pananampalataya kay Kristo. Hindi po binyag, hindi bautismo, hindi kawang gawa. Ngayon, kung dahil tayo nakasalig, ay hindi nga tayo nakasalig sa Bible. Ang ating pinag-uusapan, ang pag-asa ayon sa Biblia. Ang pag-asa ayon sa Biblia na ikinapapatawad sa iyong kasalanan, na ikaw ay huwag ka sa nagsisi, ay kapag ito'y napapaloob sa pananampalataya. At ang napapaloob po sa pananampalataya ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang sabi po ng Efeso 1:7, na sa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tignan niyo po, nasa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ang ating pong kasalanan ay napapatawad
sa magitan ng dugo ng Panginoong Hesus pag tayo'y nananampalataya sa Kanya. So ano po ang pag-asang mayroon sa pananampalataya? Ang pag-asa po mayroon sa pananampalataya ay nagkaroon po ng pagbabago ang aking puso. Hindi na ako matigas ngayon. Hindi na ako matigas sa salita ng Diyos ngayon. Ako ngayon ay suko ngayon sa Diyos. Nabago na ang aking kalooban pagdating sa Diyos. Nabago na ang aking kalooban pagdating sa salita ng Diyos. At ang aking mga kasalanan ay pinagsisihan ko na. At ang magandang pangako mula sa salita ng Diyos, mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, na ang nananampalataya ay pinatatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang sabi po ng Hebreo 9:22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat na mga bagay ay naglilinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran, mga minamahal. Liban na lang ni si Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, kinoronahan ng tinik, nilabtik, pinarusahan, nagkalugalo-galit ang laman, at ang kanyang dugo ay tumigis. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para maging basihan o maging dahilan ng Diyos para tayo'y mapatawad. At kanino ito tumatalab? Sino ang pwedeng umasa na siya'y napatawad? Doon sa may pananampalataya. Kaya ang pag-asa ng kapatawaran, ang pag-asa ng pagbabago, ay doon sa nananampalataya kay Kristo, ayon sa Biblia. Ano po? Hebreo chapter 10 verse 10, sa kaloobang iyon tayo pinapaging banal sa magitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. Tayo po ay pinapaging banal dahil lang sakripisyong ginawa ni Kristo. Mga minamahal, labas o bukod sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, mga minamahal, ay walang kasiguruhan ng pag-asa ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kahit tayo kayo sumisimba araw-araw, kahit may ikaw ay relihiyoso, ano man pwede pagmalaki mo. Ayon sa Biblia, ang pag-asa ng katiyakan, ang iyong puso ay nabago at nagsisisi, at ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, ay sa pananampalataya kay Kristo lamang sa kanyang mga salita. At ang pagiging, ito po ang pantatlong maganda, ang kasiguruhan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ano ba? Nakakalungkot, maraming tao umaasa na sila'y anak ng Diyos. Ano ho? Pero alam niyo ho ba, ang pag-asa para tiyak ay nasa pananampalataya. At ang mananampalataya lamang ni Kristo ng kanyang mga salita, yun po ang mga anak ng Diyos. Panaginip lang po sa maraming tao ang pangarap na sila'y anak ng Diyos hanggat hindi sila tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga salita. Okay, ganito po sabi ng talata, Juan 1:12. Sabi, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatulbagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Ang binigyan po ng karapatang maging mga anak ng Diyos ay yun lamang sumampalataya sa kanyang pangalan. Ang Panginoong Hesus po yan. Pero yung pananampalataya po yun na pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So mga minamahal, kapag ang pusong ito na kinilos na ng Diyos, na bago mula sa pagiging bato, naging suko na sa Diyos, nagsisi ng kasalanan, nagkaroon ng kapatawaran, ginagawa po siyang anak ng Diyos ayon sa Biblia sa pananampalataya. Sabi po ng Galatia, chapter 3, verse 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tao ho pala ay nagiging anak ng Diyos lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung katiyakan ng pag-asa na ako'y anak ng Diyos ay nakasalig sa pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for. Maging inaasahan mo, ina-expect mo ikaw ay anak ng Diyos, totoo lang yan kapag ikaw may pananampalataya. Pero, ulitin natin, ang pananampalataya para maging tiyak, dapat sa likod nito may pagsisisi ng mga kasalanan na bago ang buhay. Ang kasigurahan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba? Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan para matiyak ay nasa pananampalataya din. Babalikan ko po. Maging makulit na po ako. Ang pag-asa na tiyak ay hindi kayang ihiwalay sa pananampalataya.
So kung ano yung mga napapaloob na katotohanan sa pananampalataya, yun ang inaasahan natin sa Diyos. Ngayon, ang turo ng Biblia, ang napapaloob sa pananampalataya na pwede nating asahan sa Diyos ay ang pagsisisi ng mga kasalanan. At ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang pagiging mga anak ng Diyos. At ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po. Kapag tayo sumampalataya, meron po tayong buhay na walang hanggan. May pag-asa ka ng buhay na walang hanggan dahil lang pananampalataya. So, pag walang pananampalataya, walang pag-asa. Pag may pag-asa, may pananampalataya. At ang pag-asang napapaloob sa pananampalataya ay buhay na walang hanggan. Kaya ang